Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa ang sulok man sa daigdig. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Amen. Thank you Lord Jesus muli sa araw ngayon sa pagkakataong pinagkaloob mo sa aming lahat na mapakinggan ang iyong mensahe sa araw na ito. Ang paglalakbay namin tungo sa daan na puno ng kaliwanagan mo, O Lord Jesus. Puno sa katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, may katanungan po na ating bigyang kasagutan at ito'y sasagutin ng ating Panginoon na ang maitataas sa araw ngayon ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Na bakit daw po may Kristo sa sanlibutan? Bakit may Kristong ipinako sa krus? Sa krus ng Kalbaryo. Bakit nga ba may Kristo sa sanlibutan? Hindi po ba natin naitanong yan minsan sa ating mga isipan? Ano po ba ang purpose ni Kristo sa sanlibutan? Ano po ba ang dahilan at naipako siya sa krus ng Kalbaryo? Ano nga ba ang tamang kasagutan sa mga katanungang ito sa ating mga isipan? Juan 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan." Na ibig sabihin, si Jesus ang kordero ng Diyos o anak ng Diyos, si Jesus bilang perpektong handog para sa kasalanan, perpektong alay na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, ng kasalanan nating lahat na mga katawhan sa tibuok kalibutan, na si Kristo Jesus na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Dito sa verse na ito, malinaw na si Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang alisin ang lahat na mga kasalanan. At bakit po nangyaring may Kristong ialay para sa kasalanan? Dahil wala po ni isang tao ang may kakayahang maghandog ng mga kaloob o hain para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan o anumang gawa ng tao para maalis ang kasalanan, kasalanang mula sa punong ating pinagmulan. Dahil ang dispensation o panahon ng Old Testament, panahon ni Moises, ito'y panahon ng kautusan. At ang relasyon ng tao dito sa Diyos ay sa pamamagitan ng kautusan. At ang paraan ng Diyos dito para maligtas ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At ang sinugo dito ay si Moises. At kung atin pong maalaala, yan po ay sa part 3 ng ating vlog na ang kaligtasan dito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At ito po'y para sa mga Hudyo. Ito po ang unang tipan ng Diyos sa tao o Old Testament. Kaya sa ating banal na aklat, may Old Testament tayong mababasa o lumang tipan. At hindi po lahat ng Old Testament ay kautusan. May biyaya din po at yan ay sa part 2 naman ng ating vlog natin mapapakinggan. So ang mga tao sa panahon ng kautusan o law ay walang kakayahang sumunod sa kautusan dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga tao. At sa paulit-ulit na pagkakasala ay paulit-ulit din sa paggawa ng paghahandog bilang kaloob o hain para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. At ang lahat ng kanilang gawa ay walang effect sa Diyos. Walang halaga sa Diyos. Hindi pasado sa pamantayan ng Diyos dahil hindi ito nagpapabanal sa mga sumasamba o sa mga naghahain.
Hebreo 9:9. Ang mga kaloob at mga haing inihahandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Na sigira na sila alay, no? Sigira to sila bag-alay og hayop. Pero way kaluwasan, wa gihapoy kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya dito sa Hebreo 10:1-4, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Sa pamagitan ng mga haing, inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng kanilang mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang mga haing ito pa nga ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. So napakalinaw po ng verse na ito, na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o paghahandog ay hindi naging ganap o tiyak ang kaligtasan dahil hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Why effect ito sa Diyos? Hindi pa rin naaalis ang kanilang mga kasalanan. Dahil kung nangyaring tanggap ng Diyos ang kanilang handog upang mapaging banal, mapatawad ang kanilang mga kasalanan, wala na dapat silang ipag-alala pa tungkol sa kanilang kasalanan at hindi na dapat sila maghandog pa ng paulit-ulit. So, napakalinaw po ng verse. Na paulit-ulit na paghahandog, paulit-ulit na pagkakasala, no? See, ang kanilang paulit-ulit na paghahandog pa ang nagpapaalala ng kanilang kasalanan sa Diyos. At ito ay walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Nasa kanilang paulit-ulit na pag-aalay o hain, lalong nahahayag ang kanilang mga kasalanan, lalong namaga ang kasalanan. Dahil walang anumang handog, hain o gawa ng tao na makapagpapawi ng mga kasalanan. Na kahit ilang truck pa na kambing yan, no? Ilang dump truck pa na mga turo pa yan na kanilang iaalay. O baka mauubos na siguro lahat ng mga hayop, pero hindi pa rin ito magpapabanal sa tao. Hindi pa rin ito papasa sa pamantayan ng ating Diyos. At ito po ang nakikita ng Diyos na kakulangan ng mga tao noon o ng mga Hudyo noon. Dahil hindi talaga kaya ng tao ang sumunod sa kautusan na kahit ano pang dugo ng hayop ang ialay, no? Wag hapoy ipikto ba? Wag hapon. So, anumang gawang paghahain ng tao, still, hindi pa rin to effective sa mata ng Diyos. Kaya, gumawa ng panibagong tipan ang Diyos. Ulitin ko lang po, gumawa ng panibagong tipan ang Diyos. Hebreo 8:7-8. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Kaya dahil sa kakulangan ng kanyang bayan, ang bayang Israel, nakikipagtipan ang Diyos ng bagong kasunduan. So ang tipan po dito mga kapatid ay kasunduan. So yun po, gumawa ng panibagong tipan ang Diyos. At sino po ang itinalaga ng Diyos para sa bagong tipan na ito? Walang iba kundi si Jesus. Si Kristo Jesus, ang kordero ng Diyos o anak ng Diyos. Hebreo 9:15. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. So ito po ang rason bakit may Kristo sa sanlibutan, bakit may Kristong ipinako sa krus ng Kalbaryo, bakit may Kristong namatay
sa krus ng Kalbaryo. Napakalinaw po sa verse na ito. Ito po ang bagong tipan o kasunduan ng Diyos sa kanyang bayan upang makamtan ang kapatawaran ng mga kasalanan. At paano po makamtan ang kapatawaran? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at hindi sa mga dugo ng turo o kambing na inihahandog ng mga tao o ng mga Hudyo. Kaya, kanina sa ating binasa, Juan 1:29, na si Jesus o ang kordero ng Diyos ay dumating upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan dahil si Kristo at tanging si Kristo po lamang ang natatanging tagapamagitan ng bagong tipan o bagong kasunduan ng Diyos sa kanyang bayan, ang Israel, at sa sanlibutan. Hebreo 8:13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ulitin ko lang po, Hebreo 8:13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ibig pong sabihin, mawawala na ng bisa ang lumang tipan ng Diyos sa mga Hudyo dahil may bago ng tipan ang Diyos sa kanila. Ano nga po ulit ang lumang tipan ng Diyos? Ito po ang kautusan or law. At ito'y sa panahon ni Moises at David. Kaya ang lumang tipan o kautusan ay mawawala na ng bisa dahil may bago na. At anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. At ito po'y mawawala ng bisa kung ang dugo ni Kristo ay mabububo na sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po natin mga kapatid, mawawalan po ng bisa ang lumang tipan kung mamamatay na si Kristo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang pagkamatay, saka pa lamang magsimula ang bagong tipan ng Diyos. Again, pag namatay na si Kristo sa krus ng Kalbaryo, saka pa lamang magsimula ang bagong tipan ng Diyos. Mateo 26:27-28. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Ibig kong sabihin na sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tuluyan nang mawala ng bisa ang lumang tipan at sa kanyang pagkamatay, magsimula na ang bagong tipan. At ang sinumang nagtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapapawi ang mga kasalanan. Dahil kay Kristo natapos ang kautusan at sa kanyang pagkamatay, nag-start ang bagong kasunduan ng Diyos o bagong tipan. Tanong, bakit kailangan munang mamatay si Kristo bago magsimula ang bagong tipan? Hebreo 9:16-18. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya, at nagkakabisa lamang kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Sinasabi sa verse na ito na maging effective lamang ang isang testamento o kasunduan kung mapatunayang patay na ang inialay dito at hindi magkaroon ng bisa ang isang tipan kung buhay pa ang alay o handog ng isang kasunduan. At alam natin na si Kristo ang kordero ng Diyos, ang dugo ni Kristo ang siyang handog ng bagong tipan para sa ikapagpapatawad ng marami. At ganoon din po sa lumang tipan. So kailangan mo nang mamatay ang mga hayop na inihahandog ng mga Hudyo, mga hain.
At ang tawag po sa paghahandog ng dugo na ito ay blood atonement, pagbabayad sala sa pamamagitan ng dugo, na sa unang tipan o Old Testament ng Diyos, dugo ng hayop ang pambayad kasalanan. Kaya sila nag-aalay ng dugo ng kambing, dugo ng baka, o anumang turo, no? So yun yung unang tipan ng Diyos, dugo ng hayop ang pambayad kasalanan. At sa bagong tipan o New Testament ng Diyos, dugo ni Kristo ang pambayad kasalanan ng sanlibutan. Tanging dugo lamang po ni Kristo ang ialay para sa kapatawaran ng maraming kasalanan. Na ibig pong sabihin, ang bawat testamento o kasunduan o tipan ng Diyos ay may kaakibat na paghahandog ng dugo bilang pagbabayad kasalanan. At ang tawag po dito ay blood atonement. At sa panahon ng unang tipan ng Diyos, ang inihahandog dito ay dugo ng hayop. At sa bagong tipan, ang inihahandog ay dugo ni Kristo para sa ikapagpapatawad ng marami. Kaya po, napakalinaw na ang lumang tipan ng Diyos o dispensation theory of law o kautusan ay wala ng bisa simula noong pagkamatay ni Kristo. Kaya noong panahon na hindi pa ipinako si Kristo sa krus, noong panahon na nangangaral pa si Jesus sa mga Hudyo, hindi niya binaliwala ang kautusan. Bagkus, kanya itong ipinangaral at sinunod. Mateo 5:17. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Na kahit si Kristo, sinunod niya ang kautusan at ipinangaral pa ito sa bayang mahal ng Diyos. Remember, si Kristo ay isinugo lamang ng Diyos sa bagong Israel, sa bayang Israel, para sa naliligaw na tupa ng Israel. At yan ang mababasa natin sa Mateo 15:24. At ito ay sa part 3 ng ating vlog, mapapanood, no? Mapapakinggan po iyon. Na kahit si Kristo ay napailalim din sa kautusan at namuhay sa kautusan. Galatia 4:4. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Amen? Na kahit si Kristo namuhay sa kautusan, dahil si Jesus po ay isang Hudyo, isinilang na isang Hudyo. Ngunit si Kristo ang natatanging tao na hindi nagkakasala kailanman, no? Why kasalanan ba? Why nahimong kamalian sa kinabuhi kahit na nagpakatao si Kristo pero hindi siya nakakumit ng anumang kasalanan. Unang Pedro 2:22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Amen? Kaya perfect talaga si Jesus, no? Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. So walang anumang kasalanan, batik o kapintasan si Kristo. Isa pang verse na ating makikita na wala talagang kapintasan si Kristo. Unang Pedro 1:19. Kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Amen? Kaya si Kristo po ang natatanging alay o perfect na handog ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami. Si Kristo na walang batik at kapintasan, walang bahid kasalanan, natatanging alay para mahugasan ang lahat ng mga kasalanan, ang natatanging handog na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Na kahit nga yung sa Old Testament, no, ang kanilang alay na mga hayop noon, kailangan walang kapintasan, malinis, na why sakit ba? So ganun din ang alay sa bagong tipan na mga si Kristo, walang batik, walang kapintasan, walang kasalanan, ni nagsisinungaling man.
Thank you, Lord Jesus. Kaya po may Kristo sa sanlibutan. May Kristong ipinako sa krus upang pauwiin ang kasalanan ng marami. At sa pamagitan ni Kristo, pinawalang bisa ng Diyos ang kautusan, ang lumang tipan. Kaya si Kristo ang naging hangganan ng kautusan. Si Kristo ang katapusan ng kautusan at ang simula ng bagong tipan ng Diyos sa sanlibutang ito, no? Si Kristo ang hangganan ng lumang tipan at ang simula ng bagong tipan. Roma 10:4. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sinumang nananalig sa kanya ay pawawalang sala. Amen. Kaya ang dispensation theory of law o kautusan ay burado na at ang ipinalit ng Diyos ay ang bagong tipan. At ano nga po ang bagong tipan? Ito po ang mabuting balita, biyaya, kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng mga tao, habag ng Diyos sa atin, regalo ng Diyos sa atin. At ito po ang dispensation theory of grace ng Bible. Purong biyaya, full grace gospel of God. Kaya po may Kristong ipinako at namatay sa krus upang pawiin ang lahat ng kasalanan sa sanlibutan. At hindi lamang po yan, mga kapatid, marami pang laman ang regalong ito na ating tinanggap mula sa Diyos, na sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tayo'y pinaging banal na sa mata ng Diyos. Tayo'y ligtas na magpakailanman. Tayo'y pinagaling na sa lahat ng ating mga karamdaman. At tayo'y pinasagana at lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos magpakailan paman. Amen? At wala po tayong ambag kahit na katiting na dugo o kahit na katiting na gawa natin upang ating makamtan ang mga pagpapalang ito sa ating buhay, mga kapatid. Dahil si Kristo na po, lahat ang gumawa nito para sa atin. Ang atin po ay pananaligan natin ito upang malasap natin ang biyayang ito mula sa ating Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Dahil ganun niya tayo kamahal, na kahit bugtong na anak niya, ibinigay niya sa sanlibutan. Ibinigay niya sa atin upang tayong lahat sasagana sa biyaya ng Diyos, lalo na sa biyaya ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po sa araw-araw ng ating buhay, wala na po tayong bukang bibig ang magpapasalamat at walang humpay na pagpapasalamat sa Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng regalo, natatanging regalo na mao si Kristo, na kailanman wala ng kapahamakan pa sa ating mga buhay, kundi puno ng kaligtasan tungo sa walang hanggang buhay at walang hanggang pagpapasalamat din sa ating Panginoong Hesukristo sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo, na sa kanyang katagumpayan tayo itong higit na nagtatagumpay dahil tumanggap na tayo ng libreng kaligtasan, libreng kapatawaran lahat sa ating mga kasalanan, libreng kabanalan, kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman, kasaganahan, at tayo lubos na pinagpala at pinabura ng ating Diyos magpakailanman. Charito po sa ating lahat, mga kabiyaya, mga kapatid sa pananampalataya. Charito po sa aking nanay, sa akong mga igsuon, akong mga pag-umangkon, mga kadugo, kasilinganan, buong bansa, buong mundo. Charito po sa ating lahat. Kaya mga kapatid, pananaligan po natin si Kristo dahil ito po ang utos ng Diyos sa atin. Nababasa natin yan, unang Juan 3:23. Ito ang kanyang utos, manalig tayo sa kanyang anak na si Hesukristo. Dahil wala pong gawa natin ang ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, kundi ang gawa lamang po ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Ama, sa mabuting balitang ito na inihayag mo sa aming mga puso't isipan, na si Kristo ang natatanging daan
para sa aming kaligtasan, ang natatanging daan tungo sa katotohanan, tungo sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord Jesus, sa araw ngayon. Ako'y nagpasalamat at nananalig na ang lahat ng makapanood sa gawain sa imong iglesia dito sa social media ay mabuksan ang puso't isipan at ikay kanilang mapakinggan, ang boses mo ang kanilang marinig, O Lord Jesus. Ikaw ang kanilang makikita at ikay kanilang pananaligan ng walang pag-alinlangan upang kaming tanan, buong bansa, buong mundo, mahiusa sa iyong katawan, mahiusa sa iyong espiritu, sa isang pag-asa, dulot ng pagkatawag mo sa amin, sa isang Panginoon na ikaw lamang, O Lord Jesus, sa isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama naming lahat, higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa ating lahat. Amen. Thank you, Lord Jesus. Charito pong muli sa ating lahat. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Stay blessed po sa ating lahat. Thank you, Lord Jesus, always.